ang katapos ng impeachment? This time with the President Marcos. Okay, this time we will be sweeter. This time. Okay, sige partner. Grabe na to. Yung impeachment Hindi ko talaga complaint. kinakaya. Laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay para sa aking personal na legal na opinion, this is vague and shapeless, and it does not have yung substance, and it will not qualify dun sa form na sinasabi. Oo. Kasi ang mga ground na ginamit ay kumbaga sa ebidensya parang hearsay siya. Kumbaga narinig Puro mo lang siya. haka lang siya. Oo. At ang iyong reklamo ay binase mo lamang sa mga nabasa mo sa dyaryo at narinig sa programa na hindi usapang batas. Oo. Sa For iba ka sure. kasi nakinig eh. Kung dito ka nakinig, attorney, sa usapang batas, baka magkaroon ng sustansya ang iyong impeachment complaint. Ano to, parang ano lang partner, no? Just to say lang na buhay pa rin ang malaya nating pagpapahayag at pwede kang magkaso. Diba? Ano naman dito sa ating bansa may kalayaan, kahit ano pwede mong sabihin, wag lang makakasira sa reputasyon ng tao. At may malaya ka din magsampa ng reklamo, karapatan mo yan, kaya lang dapat patunayan mo kung meron bang sustansya ang iyong reklamo. Kung wala, nagsasayang ka ng pambayad sa abogado. Pagod. Emotionally, financially, physically, stress yan, partner. At kahihiyan. Diba? Para kayong abogadong isa na sabi nila wala daw pinapanalong kaso. Puro talo Attorney lang. with, no... Attorney with case. with case, but always, Mas alam mo yung partner, attorney. Ayan, attorney, sabi ni Maylene, good evening po. Ano pong masasabi nyo? Nag-file lang impeachment para ma-trigger po yung 1-year bar rule. Okay. Alam niyo yung impeachment na isinampa laban kay Pangulong Marcos ay for sure it will not prosper. Although syempre dapat i-refer sa plenaryo because that is the procedure, and within the period of 10 days it must be endorsed to the Committee on Justice. No, within 3 days from the date of endorsement, yung within 10 days endorse sa plenaryo, excuse me. And then within 3 days from the receipt doon sa plenaryo, i-endorse yan doon sa Committee on Justice. Kaso doon patay na yan kasi nga yung form and substance, wala Tapos mabababaw yung mga ginawang dahilan na grounds for impeachment. Sabi ko nga kanina, puro haka-haka, guni-guni lang nung nag-file ng complaint Yung kanyang ginamit na mga dahilan upang ma-impeach ang Pangulo. Pangalawa, it is almost close to impossibility. Imposibleng mag-prosper. Bakit? Alam naman natin mathematically, if you will compute the number of the members of the House that nandun yung anak niya, na pabor kay Pangulong Marcos, Congressman Sandro, and may super majority yan. Ang required number of votes is 1/3 votes sa Kongreso. Ang tanong, makakakuha ba sila ng 1/3? That's the question. Diba? Yun yung isa dyan. Kaya it's a miracle. Walang himala. Wala nang himala. Wala na si Nora Honor. Ano, drama na naman tayo, partner? Walang himala. My brother is not a pig. Diba? How can you impeach my brother? He is not a pig. Diba? Sabi ni Nora Honor, my brother is not a pig. Walang himala. Diba? So, paano magpo-prosper ang impeachment kung wala kang bilang? Hindi na tayo titingin sa
Alam mo, daming tawa sa ni Minda Figueroa. Partner, super Diba? yung kanyang emoticons ng Minda, no? Super laugh siya. And that is tawa. how we explain our law here. Oo. No? And Medyo magaang. Kasi partner, pag marinig, di ba natin ay, impeachment. Ay, may impeachment daw si Pangulo. Kasi iba yung dating sa atin pag ko, ayan na. Yan lang yung mga alam mo, hindi naman you cannot please everybody. Siyempre, may mga hindi sang-ayon sa Pangulo. Matutuwa sila, partner. At yung mga umaasa na magkakaroon ng favorable result itong impeachment complaint laban sa Pangulo, wag na po kayong umasa. Oho. Di ba? Walang pag-asa. Ang pag-asa nasa Quezon City. Doon sa may SM City Saan North. kayong jeep? Sa Barangay Pag-asa. Kahit anong gawin nyo, nandun talaga, partner, no? Walang aasahan. Oo. Impeachment laban kay Pangulong Marcos. Yun po ang talagang katotohanan. Yan po ang katotohanan na hindi dahil sa kumakampi tayo sa administrasyon o nagpapatawa lang tayo dito. Pero if you will try to look the law and the procedure pagdating sa impeachment, hindi po siya talagang magpo-prosper. Unang-una, if you will try to compute the number of those who are in favor of the president, Congress. wala na, baksak na kaagad. That's okay. And then at the same time, the grounds used for the impeachment of the president, like culpable violation of the Constitution, wala rin yan malabnaw yan And then the graft and corruption and the betrayal of public trust. Okay, wag na natin diskusyon, isa na lang, yung culpable violation of the Constitution. Yung sinasabi nila do sa unprogrammed appropriations na ginawa lang daw nilang kasi instrumento para makagawa ng korupsyon. Pero what is the evidence they presented? Wala naman. 'Di ba? At as of this moment, there is no Supreme Court decision declaring whether or not the unprogrammed appropriations is constitutional or not. Yun. So wala. Wala. Attorney, sabi ni Maylin, good evening po. Matitrigger po ba ang 1-year bar rule ang Pangulo sa impeachment po? Ano ibig niya sabihin matitrigil ng 1-year bar rule? Kasi ang 1-year bar rule applies to the case of Sara Duterte, which will be lifted by February 6. Now, in the case of Bongbong Marcos, once the case has been referred to the Committee on Justice and later on dismissed, then the 1-year bar rule will now be applied in the case of Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, no other impeachment complaint can be filed from the time the impeachment complaint is dismissed by the Committee on Justice. So like for instance, today is January 19, hanggang Monday. January 29, na dinismiss siya ng Committee on Justice. January 29, 2026 until January 20 of 2027, no impeachment complaint can be filed. That is the 1-year bar rule. Okay. Pagdating kay Sara, lifted na by February 6. And then another impeachment complaint, a new impeachment complaint may be filed now come February 6 onwards. So doon na lang tayo lagi, mabubuhay na lang ang bansa natin sa ganyan, no? Mukhang politika lagi ang pinag-uusapan. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.